gumawa po kami ng feeds namin, sarili po naming feeds, 100% natural po, na pinapakain po namin sa mga alaga namin. So imagine kanina, may kasamang salt, may azola, may sulib. Itong binabanggit mo mga ingredients na ito, magpuproduce ka ng animal feeds, tapos ibibenta mo sa mga kababayan natin na ang presyo ay maglalaro lang sa 500 to 600 pesos. Apo. Gumagawa siya ng isang matatawag natin game changer sa larangan po ng livestock industry. Na kung saan, sir, ilang porsyento ang kayang pababain nito yung commercial feeds? More than 50% po, sir. Masasabi natin na game changer ito dahil kung bibilin mo ang isang feeds, commercial feeds, nasa mahigit 1,000 Apo. or kulang-kulang 2,000. Opo. Pero sila, kaya nila mag-produce na ang presyo lang ay around 500 to 600 or sabihin na natin less than 1,000. Opo, less than 1,000. So guys, malaking katipiran nito kapag ginamit na ng ating mga kababayan. What's up ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of A Video Story. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa barangay Sapang Bato sa Angeles City, sa lalawigan po ng Pampanga, na kung saan ating kikilalanin ang young innovator na kung saan nakagawa siya ng animal feeds out of raw materials na makikita po natin sa ating paligid. At the same time, kikilalanin po natin itong batang ito. Let's go! Hello sir! Good morning! Hello po, sir. Kamusta po? Ayan, Good morning po. okay lang naman. Ayan. Sir, thank you. Basta po. Oo, Opo. sa pag-invite po sa atin, sir. Opo. Bago ang lahat, sir, magpakilala po muna tayo. Ay, hello po sa ating lahat. Ako po si Luis Mercado, 21 years old. Dating nag-aaral po ng IT. Ngayon sumusubok po sa pagpa-farming. You are an IT student. Apo, sobrang layo po sa field ng farming, agriculture. Ayun. And you are 21 years old. Yes po. Yeah, kasi nabalitaan natin ng mga ka-video, itong batang ito, IT student, pero gumagawa siya ng isang matatawag natin game changer sa larangan po ng livestock industry. Ano Apo. bang ibig sabihin nun, sir? Sir, ang ibig sabihin po nun ay gumagawa po tayo ng paraan. Kasi napansin po natin ngayon, marami pong krisis na nangyayari. Gera po ng gera. At yun po, tuloy-tuloy na rin po yung pagtaas po ng presyo ng ating mga bibilin. Kaya yun po, habang ano po, kailangan na po natin ng food security po at saka ng something to help us. Okay. Kaya nakaisip po kami ng paraan kung paano po makakatulong, hindi lang po sa amin, pero sa kapwang mga ka-farmers na po. Kaya ngayon po, sir, ano po, gumawa po kami ng feeds namin, sarili po naming feeds, 100% natural po, na pinapakain po namin sa mga alaga namin. Ano ba yung mga alaga nyo dito, sir? Na doon nyo ginagamit yung mga nagawa ninyong mga animal feeds? Lahat po ng alaga po namin dito is nasa 2,000 po na Peking duck. Wow! Ganon karami. Opo. 2,000 Peking ducks. Tapos, ang pinapakain ninyo, yung sarili ninyong ginagawang animal feeds. Opo. Tama? Opo. Sarili po namin, wala pong halong commercial feeds. 100% po natural po. Okay. So, sir, paano nyo nagawa ito? Paano nyo naisip na simulan na gawin ito? Ano bang nagtulak sa inyo para gumawa ng sarili nyong animal feeds? Yun po, sir. Sa kakasabi ko kanina, kailangan po ng food security. Tapos dun po, sir, na napansin po namin. Actually, sir, galing po kami sa itik. Okay. Yung poultryhan po to na dati po, nag-aalaga po kami na nasa 830 po na itik. Itik muna, noong Opo, una. na RTL po. Okay. Yun po, sir, nagpapakain po kami ng yung duck feeds po namin na layer. Okay. Nasa magkano po yun? Nasa 1.3 po. Yung per bag. Opo. Yung per sako. Actually, sir, nasa ano po yun bago po kami Nung nagsimula po kami, 1 to 20 po yun. Okay. Tapos, Anong panahon yan?
Anong year? Nung ano po, November last year. Last year lang, Opo. 1-2 na yung presyo ng Opo. duck layer. Opo, 1-2 na Okay. po. Tapos ano po yun, sir? Nasa middleman pa po yun, sir. Hindi po Okay. kami mismo sa planta. May ahente. Opo. Okay. So yun, sir, habang nagtatagal, pinapakain po namin ng duck feeds. Okay. Yung commercial itik, feeds po. yes. Opo. Tapos nung nagtagal po, sir, mga 2 to 3 months, umabot po hanggang 1,350 po yung Presyo. pagtaas. Opo. Tumaas na siya from 1-2. Opo, Okay. napakalaki naman po ng ano. Kasi alam naman po natin, yung feeds po, yung cost po ng feeds is nasa halos 70 to 80% po ng mismong revenue po natin Yes. as a farmer. Mm-mm. Kaya pag sa pagtaas po, edi mas lalong bababa yung kita po ng farmers. Okay. Yung pagod po, parang hindi na po sulit. So parang nakikita nyo, sir, na parang dahil sa inputs ninyo, meaning yung animal feeds na pinapakain ninyo, possible na mabawasan yung kita po ninyo. Sir, Opo. may computation ba kayo during that time na nag-aalaga kayo ng itik na commercial feeds pa lang yung ginagamit ninyo? Sa isang buwan, nakakamagkano kayo out of that 800 na mga alaga ninyong itik? Sa isang buwan po, sir, umabot po kami ng 50 bags. Sa per day po, mas accurate, kumakain po sila ng 2 bags po. 2 sacks per day. Okay. So kung 50, sa isang buwan, kamo? Opo. So parang nasa more or less, nasa ilan yon, mga 60-70,000? Lagpas pa po, sir. Pero nandun na po. More or less, no? Kumbaga, out of 800 pieces na mga itik, ang napapaggamit nila is 50 sacks. Opo. Kung i-compute mo yon, 1,200 or 1,300 pesos, more or less, doon sa isang sako, malaking, malaking gastusin. Opo, tsaka... Which is, kasama yan naman yan sa pagnenegosyo. Opo. Pero mas wais yung mga to. So, sir, tuloy mo, sir. Ano na yung naisip ninyo na gawin para yung gastos na yun mabawasan or ma-eliminate? Yung inisip po namin, sir, is, syempre, yung mga alaga po natin, talagang, ano po sila sa water. Water type of species po sila. Waterfowl. Opo. E di yung naisip po namin nung una po, magtanim po ng mga bagay, ng mga halaman dito na pwedeng makain. Tulad po dun sa taas po ng farm, may natanim po kaming Madre de Agua po doon. Okay, yes. Oo. Opo. Tapos, din po, inuna na po namin yung azola para onting halo lang po sa... Sa animal feeds. Opo. Okay. Tapos, meron din po kaming, doon, sir, dati, na, tanim po ng saging. Ginamit po namin yung ulo po ng saging, Yes. tapos green po namin, hinalo din po namin. Sinama nyo rin. Opo. So, halos lahat, no, nakikita lang sa paligid natin. Opo, nakikita lang po Kumbaga, sa paligid. natural, no? Opo. Sir, sino ba nag-udyok nito sa'yo, no? Kumbaga, alam ko naman yung inspirasyon mo is Opo. mahal yung gastusin. Pero sino yung katuwang mo dito sa pag-develop ng animal feeds na ginagamit nyo ngayon? Yung una po talaga, sir, kung paano po ako napunta sa pagpa-farming is because of my father po. Okay. Pero yung reasoning niya po doon is also my sister. Kasi yung sister ko po, konsihala po sa bayan po namin sa Minalin. Okay. Siya po ay sir, sa livelihood program po niya, gusto po namin tumulong. Kasi yung bayan po namin sa Minalin, sir, marami pong tao na may libre lang po na lote na pwedeng lagyan po ng mga alaga. Okay. Kaya doon po naisip po namin, sir, kung paano po tulungan mga tao po namin sa Minalin. Yung mga kababayan natin Opo, doon. kababayan po namin sa Minalin. And then, Yun po, sir, na unang isip po namin, mag-alaga po muna ng itik. mhm. Para kapag ibigay na lang po namin sa kanila, tapos tuloy-tuloy po yung production. Kami po yung kukuha ng itlog, tapos kami po yung mag-process po ng itlog maalat. Yes. Yun po, sir, para makatulong din po sa mga kababayan po namin sa Minalin. Parang isa sa mga livelihood, no? Opo, So, sir. basically, yung father mo, at the same time, yung sister mo, Opo. ang isa sa mga nag-udyok sa'yo para i-push itong farming at the same time pag-develop Opo. ng animal feeds po ninyo, no? Ngayon, no, mga ka-video, gusto ko malaman yung mga raw materials na ginagamit niya dito at yung proseso ng paggawa ng kanyang feeds. Na kung saan, sir, ilang porsyento ang kayang pababain nito yung commercial feeds? More than 50% po, sir. Talaga? Opo, sir. More than 50% ang kayang ibaba nito. Let's say kung 1.2, 1.3, so nasa 500 to 600 pesos lang ang
presyo nito. Opo. Yung tawag nun, yung gastusin Opo. sa pag-produce nito. Opo. Talaga? Naintriga naman ako. Sir, pwede ba nating makita? Saan sige ba yung po, tara paggawaan po, mo sir. dito? Dito po, sir. Alright. So tara, guys. Ito sir, nakikita natin anong Opo, ginagawa sir. ng mga ano mo dito? Mga tauhan mo yung mga to, sir? Or Opo. mga pinsan or what? Mga tawan po namin. Yes, So, so naging pamilya na rin. okay, kapamilya na rin. Opo. Anong mayroon dito, sir? Ito, sir, ano po to? Sulib na galing po sa Minalin. Okay, so locally ano din na available sa bayan ng Minalin. Opo. When you say sulib, anong ibig sabihin nun? Sir, yung mga ano, alam naman po natin yung mga ka-farmers po natin na sa Peking duck din po at saka itik. Mahalaga po yung suso o kaya yung sulib po. Meron din po dyan yung BSF, sir. Galing din po kami sa BSF. Malaki po yung ano niya, sir, crude protein po niya na Okay. pwedeng ibigay sa mga alaga. Okay. So sulib. So ito isa sa mga ano nyo to kasama ninyo Opo. na sinasama dun sa animal feeds. Opo, sir. Kasi yung napapansin po natin, sir, sa mga nag-poultry din po, nagpapakain din po sila ng sulib. Okay. Kaso po, nakahiwalay. Nilalagay po nila sa fresh na water, tapos bibigay na lang po sa mga alaga. Sa inyo, anong ginagawa ninyo? Yung ginagawa po namin, sir, pinaprocess pa po namin ng maayos. Pinuhugasan po namin, tapos Okay. pinapakulo. Okay. Tapos, dadaan po dito sa press, tapos isa-sun-dry po namin. Okay. Para mawala po yung odor, mawala po lahat ng mga nakahalo pong ano, para ready po siyang mapakain, tsaka ma-preserve po ng matagal. Kasi mga halos lahat po, sir, talagang gusto po nilang ipakain kapag sa susupo. Yes. Talagang fresh po talaga. Okay. Yung galing po sa dagat. So ito fresh ang ano ninyo, ito na pinapakain yan. Yung ano po, sir, yung kung paano po namin pinapakain, una po, nagpapakain po kami ng fresh. Pagdating ko po dito, kapag nakuha na po yung suso, fresh po namin papakain, tapos maproseso na po para sa mga tutuloy po na araw. Okay. So parang inaano nyo ninyo. Kung papansin natin ng mga kabidyo, niluluto nila. So kasing ibang mga kababayan natin, pagkakuha nila doon sa ilog, binibigay na kaagad, no? Opo. Pero dito po sa kanila, pinapakuluan ng ilang minuto Apo. para matanggal yung ibang mga bakterya siguro, no? Apo. Hindi Tapos, naman po yung maluluto agad. Oo, yung hindi naman lutong-luto, no? Tapos, patutuyuin, tatanggalin yung water, and then, ibibilad nila, sa sun-dry nila. So, hanggang totally mag-dry, no? So, saan pa po, sir? Eto, sir, parang may mga kamuting kahoy ka dito. Opo, sir, kamoting kahoy. Marami pong ano, hindi po gumagamit nito sa poultry po. Okay, talaga? Yan yung kinakain natin na kamuting kahoy? Opo, yan po. Kasaba? Opo, yung makikita po natin sa mga suman po, kasaba cake. Opo, yan po. Okay. So, hindi lang pala pangkain ng tao. Opo. Pwede na rin kainin ng animals natin. Opo. So, anong ginagawa niyo dyan, sir? Yung proseso po namin dito, sir, una po, puputulin po yung mga nasa dulo. Ito, marami tayong nakikita sa Porac, Opo, sa Marami po. Florida Blanca. sa Florida. Sa Florida po kami kumukuha, sir. Ayun po. Okay. Pero meron po kaming tinanim sa Bamban na 6 hectares po na puro kasaba lang po, tsaka saging. So, gusto nyo ma-maintain yung supply. Opo. So, nagtanim kayo. Opo, opo. Okay, ang bigat eh. Eh, di ba matubig ito? Opo, yun po yung una po namin gagawin, sir. Puputulin po yung dito, tsaka dito. Tapos, ihugasan po muna. Parang nandun, sir, may Opo, ganon. yun po, dun po. Sige, dali sige, kuha nga Sige po, tayo. kuha po, sir. Mga kabidyo na natutuwa tayo dahil yung ibang mga root crops natin, sa pagkaakala natin, nagagamit lang sa usual, yung kasaba cake, di ba? The usual na kinakain natin. Pero ngayon, pwede na palang ipakain sa mga animals natin. Pero may proseso ito mga kabidyo, Hindi basta-bastang ipapakain. Opo, hindi po basta-basta Kasi may cyanide ba? Opo, Tama ba? meron po, tama po. O, ayun take note. May harmful chemicals pa ito ng mga kabidyo at hindi pwedeng rektang ipakain kagad sa mga alaga natin. Opo. So sir, anong ginagawa natin? Yan po, pagkatapos iputol po, ipapasok na po namin sa grinder. Okay. Kapag na-grind na po, sir, yun po, ipipress na po namin. Okay, so mawawala ulit yung water niya. Ano yun, Opo. ibibilad niyo po ba ulit yun? Opo, ibibilad pa po namin. Halos lahat po ng process po namin dito is sun-dry. So hanggang maging parang ano siya, parang maging tawag ng flour, Opo, kasaba flour. opo. Pero hindi naman yung pinong-pino, correct?
Hindi naman po, hindi po. Oo. Ano yan? Wala nang moisture. Meron pa rin, kapag na ano na po, na pag Na-sun-dry. na-sun-dry na, wala na po. Okay. Guys, ano to? Binibili nyo itong mga kasaba? Magkano per sako yan o per kilo? Per kilo, per sako po sir, yung isang sako po nasa 70 kilos. 70 kilos. Apo, tapos 750 po namin nakukuha. So parang nasa 10.5? 10 pesos po ganun. 10 pesos Opo. ang isang kilo. Mura na, no? Kasi direkta na kayo sa mga farmers. Apo. Lalo ngayon, may tanim nga kayo sa Bamban, sa inyo na yon. Apo. So, ang production nyo lang doon, yung mag-aalaga, yung magtatanim. Apo. Sa sulib, di ko lang naitanong, magkano kuha nyo sa sulib? Sa sulib po sir, nasa 50 pesos po yung isang timba. Isang timba. Opo, timba Ilang po kilo na rin yon? Hindi ko po masasabi sir, pero nasa more or less 20 po. 20 kilos. Kapag ano po, yung kuha po namin kasi sa isang sako, 2 timba. Nasa lagpas 20 kilos na po yun. Ayun, madami na rin. So, mura lang, no? Apo. Itong isang sako na yan, kapag giniling nyo, nakakailan ang ano na, napuproduce? Isa-isang sako po sir, hindi ko po masabi kasi Hindi nyo sobrang ma-estimate. dami po talaga. Okay. Actually, kapag itong supply po namin ng kasaba na to, months na po yung tatagal sa amin. Talaga? Opo. Galing, ha? Nice, no? Opo. Guys, asan pa? Parang may nakikita pa tayong ibang Opo, mga doon po ano tayo, dan. sir, sa mismong Pagawaan. po namin. Okay. So ito, sir, mga itik din ba to? O... Actually, sir, kapag kita nyo po dito, yung structure po nung mismong ano, pang manok po siya. Okay. Galing din po kami sa manok. Poultry. Opo, subukan po sana namin yung manok kasi na ano po kami sa itik noon. Tapos hindi po namin na ano kasi yun nga po, para maramdaman po yung kita sa pagpo-poultry, kailangan marami po talaga. Okay. Kasi hindi pwedeng konti-konti lang. Opo. Pwede siguro yung backyard lang, di ba? Opo. Pero pang ano lang, pero pag large scale na business, dapat Kailangan po malaki talaga. yan. Opo, kailangan po Alright, talaga. so puntahan Sige natin. po. So ito, sir, ito yung ano mo, pagawaan area mo, no? Opo, ito po. Okay. Medyo malangaw lang po kasi Oo. Ayan. So, sir, can you give us the ingredients, yung sinasabi niyong animal feeds na ginagawa ninyo? Sige po sir, bali sa breeder po namin, ito po yung isang proseso din po namin, whole corn. Okay. Ilalagay po namin sa pulverizer, tapos imimix na po. Mais. Opo. Okay. Ito po yung sa kasaba sir, yung finished product po. Okay. Hindi po namin sasama yung mga balat-balat po na, yung buo-buo po na tatanggalin yan. tatanggalin po namin. So ito, hindi na bibilag to? Ngayon sir kasi papakain naman agad, hindi naman po kailangan. Okay. Bali yung pagsa-sun-dry lang po talaga is our way to preserve the feeds po mismo. Okay. Ang tapos, ito, common lang naman ito. Apo, common po. Oo. Sobrang, So, nabibili natin ito saan? may supplier po kami sa, sir, Magalang. Kinukuha po namin, ito lahat pong supply po namin, sa kanya po namin kinukuha. Okay. So, ito, mais, kasaba, ano pa? Ito sir, oyster shell. Oyster shell. Apo. Ano na, pulverize din? Apo, pulverize po. Okay. Talaga? Tapos ito po, Pwede limestone. pala yun. Ano to? Limestone po. Limestone. Yung bato? Apo. Talaga? Bakit kailangan lagyan ng bato? Ano na din po Ng yan limestone. sir, sa pag-ano ng itlog. energy po nila. Apo, sa itlog po. Para pampatigas. Apo. Tapos ito po sa asin. Ano yan? Iodized salt? Apo, iodized po. Social naman ng ano? ng asin po. May asin. Okay. And then? Tapos ito po sir, meron po ditong yung ano po namin na soya. Soya Okay. pulp po. Na fermented na po. Fermented na yan. Opo, fermented po gamit ito po. Yung molasses. Opo, molasses. Okay. Ito, FG good. Ayan po yung kasaba po. Kasaba. Kasaba na ferment na po. Fermented kasaba na rin ito, oh. Opo. Okay. So, basically, sir, halos lahat ito, ingredients ng ginagawa ninyo. Opo, ito po. Okay. Na readily available dito sa area natin. Opo. So, kayo lang ang nagmi-mix. Kami lang po lahat, sir. Okay. Actually sir,
Itong mga raw materials namin, hindi po tumitigil dito. Kasi alam naman po natin, yung mga ibang materials sa mga ibang lugar, hindi po siya accessible. Katulad po ng suso, hindi po siya accessible sa mga lugar. Kaya naghahanap pa rin po kami ng mga ibang alternative po para maano po. Katulad po ng ano sir, yung dahon po ng kasaba. Ginagamit nyo na rin yun? Pwede po siyang alternative sir. Pwede po namin siyang i-process, tas ibigay ko sa mga alaga. Galing, no? Sir, ano yan? Yung kasaba natin? Yung kasaba po sir, Okay, mimix na natin. ready to mix na po. Okay. So, ano to? Hindi na natin makukuha yung ratio ng mga ka-video. Opo. Ano na nila yan? Trade secret na rin Secret nila na po yun. namin yan. Oo, sa kanila na yan kasi sila ang nag-aral, inaral nila yung formulation ng ika nga, no? Opo. Pero basically, itong mga ingredients na to, ayan, paghahalu-haluin nila to. Ito yung kasaba kanina. Okay. Tapos, what's Tapos, next? Yung next po, ferment po natin. Gamit yung molasses po. Okay. So, lalagyan. Opo. Wait lang po sir, medyo nawawala po yung pang ano namin. Sige lang. Okay. Guys, no, they invested for this machine na rin. Okay, kung medyo madami yung mga alaga mo, kailangan mong magbumili or mag-produce ng ganito. Pero later on, sir, ito bang pinuproduce nyo na, na feeds? Commercially available na ba ito? Or pag may gustong bumili, magbibenta ba kayo? Opo sir, ready na po kami magbenta. Okay. Opo. Kung masabi ko po sir, kaka-flushing lang po kasi ng alaga namin, pero nangingitlog na po. Nagsisimula na po sila mangitlog. Okay, sige, mamaya pupuntahan natin. So Apo. gusto ko lang na makita itong pagproseso nila. Okay? Sa pag-ano po to sir, sa pag-ferment po ng kasaba. So, kasaba tapos molasses. Opo. Imimix lang muna tapos i-ferment. Opo. Sa fermentation, mga ilang days. Fermentation sir, hindi pa namin po na ano yung peak niya na hanggang masira. Pero masasabi ko po sir, matagal po. Kasi yung sa fermentation po sir, yung target po namin, hindi lang po yung pagpapatagal po ng raw material. Okay. Kundi po yung mismong probiotics po ng molasses. Nandun pa rin. Opo. At saka, tinataas po niya yung digestibility po ng mismong kasaba po. Okay. Parang tinatanggal na po niya yung, sinabi niyo po sir, yung very Yung cyanide. dangerous. Opo. Oo, yung harmful chemical niya. So, Mix na po natin. yes, okay. So, yan, imimix niya lang yan. Opo. And then, you will let that ilang araw para pwede nang gamitin. Or pagka-mix yan, pwede nang Pwede gamitin. na po yung gamitin pagka-mix. Okay, so mabilis lang pala, no? Opo. Ayan, sige. Iyan na natin. Panda rin Isa na po natin. Yan lang po sir. Iniikot lang po. Okay, tingnan natin dito, ha. Sige. Gusto ko na po. Sige. Ayan. So, basically, parang mini-mix niya lang yung kasaba at saka yung molasses. Alright. Sige. Tapos, Yun po sir, i-mix ng maayos lalabas na. hanggang makuha po namin yung gusto naming kulay. Kung kulang po, Dadagdag. dagdag. Medyo kulang pa po sir. Guys, no, hindi lang natin may detalye kung yung ingredients na ginagamit nila dito, no, kung ilang percentage, ilang molasses, ilang kasaba, ilang kilo. Again, sabi ko nga, it's their trade secret. Opo. Pero, sir, do you find this feeds effective sa mga alaga ninyo? Sir, sobrang effective po. Bakit? Actually sir, galing kami sa meat type production. Okay. Yung mga alaga po namin dati is nasa 3,000 po talaga. Galing po kami sa meat type. Meat Yung type na Peking? Peking duck po. Okay. Nakapagbenta po kami ng 1,000 heads po sa kakilala po namin sa Manila. Tsaka yung pinakain po namin doon, sarili po namin feeds. Na-meet po namin yung gusto niyang standard na kilo per head. Tapos yun po, magaganda po yung mga Karne. kinalabasan po ng karne. Okay, wow. Okay, so parang mas mapapaganda mo pa pala yung
paglaki ng mga alaga mo, no? Opo. Okay. So, few minutes lang yan. Opo. Few minutes. lang Tapos, po. okay na. Ayan, so tignan natin. Ayan, so, it seems okay na siya. Opo, okay na po siya. Ayan, no? Pwede bang hawakan to? Pwede po, sir. Ayan, medyo, ano lang, medyo may moisture pa dahil sa molasses. Parang ang bango, sarap. Masarap nga po amuyin sir. Ang sarap amuyin. Opo. So ito, hindi nyo, rekta nyo na bang pinapakain o Minix pa po dinadagdagan pa? namin. Dadagdagan pa? Opo, dagdagan pa po. Okay. Ano pa ilalagay mo dyan? Bago yan po, sir, syempre, tatanggalin ko po muna. Okay. Tuloy natin, no? Pagkatapos mag-grind itong kasaba, Opo. at the same time haluan ng molasses, ano na yung susunod, sir? Yung susunod po, sir, yung mismong paghahalo na po ng feeds po natin. Okay. Ready na po lahat ng materials to mix na po. Ingredients natin. Opo, bali, unahin po natin yung, andito po yung listahan po namin, sir. Okay. Unahin na po natin yung kasaba, Okay. na ito po. So may ano sila dito, no, mga kabidyo. Pero hindi ko pwedeng ipakita. May may listahan cheat po. sila dito. May listahan. May kodigo po kami. Ayan, may corn grits, kasaba, rice bran, soya, dried mussel, fish meal, ayan, limestone, duckweed, and oyster shell, then salt. So yun naman yung pinakita natin, no? Na ano nila, ingredients nila. So may certain kilo. Opo, meron po. Oo. Para hindi po, para sakto po yung energy na mabibigay, tsaka yung food protein po. Oo. Itong gagawin natin na ito, parang, ano to, good for how many kilos ang mapuproduce? Good for 25 kilos po. Okay. Ayan. So, ganito lang no mga ka-video, pero medyo laborious din ng konti. Dahil kailangan mong himayin, di ba? Kailangan mong Talagang sukatin. sakto Oo, hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng kumulang para yung tamang formulation nila para dito sa animal feeds na ito, makuha nila. Ayan. Yan po. So we are showing, no guys, yung chance and opportunity na pwede rin tayong makapag-produce ng ganito nating mga feeds na makikita lang natin naman yung ingredients sa mga paligid natin. Pero sila, meron na silang formula na sinusunod. Ayan. Pero wag Tuloy po takpan mo tayo, lang sir. yung ano. Opo. Okay. Kayo, sir, doon sa 50 kilos na mapuproduce ninyong animal feeds, okay? Pag binenta nyo yon, how much? Kami po yung magbibenta, sir. Yes. Doon po, sir, sa sinabi po natin kanina, yung estimated po natin na target, yung 500 to 600 po na sinabi nyo. Doon po namin, around that range lang po namin bibenta. So, itong binabanggit mo mga ingredients na ito, magpuproduce ka ng animal feeds, tapos ibibenta mo sa mga kababayan natin na ang presyo ay maglalaro lang sa 500 to 600 pesos. Apo. More or less. Siguro po more, sir, para may kita kami ng konti. Okay. Pero hindi po yung sobrang taas na po na mababa na ulit yung profit ng mga ka-farmers. Yes. Kasi, guys, no, masasabi natin na game changer ito dahil kung bibilin mo ang isang feeds, commercial feeds, nasa mahigit 1,000 Opo. or kulang-kulang 2,000. Opo. Pero sila, kaya nila mag-produce na ang presyo lang ay around 500 to 600 or sabihin na natin less than 1,000. Opo, less than 1,000. So guys, malaking katipiran nito kapag ginamit na ng ating mga kababayan Apo. using their formulated feeds na ginagamit nila dito sa kanilang farm. Opo. Galing! Ilang years nyo nang ginagawa at yung research and development nyo dito sa feeds ninyo at may mga challenges encountered po ba kayo dito? Yung feeds po dati,
umabot 60 to 70,000 Sa isang buwan. sa isang buwan po. Mm-mm. Yung sa amin po, masabi ko 15 to 20,000 po. Para po sa akin, sir, it's time to make a change po na hindi na po dapat tayo nagre-rely sa importation.